Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Sports Balita. Pagkatapos na 3 tune-up games nitong nakalipas na mga araw, tututok na ang Gilas Pilipinas na bumuo ng plano para sa laban nila sa Dominican Republic sa unang araw ng FIBA World Cup sa Agosto 25 na gaganapin sa Philippine Arena sa Bukawi, Bulacan. Nanalo ang Gilas laban sa Ivory Coast sa unang nilang tune-up game bago yumuko sa Montenegro at sa Mexico nitong nakalipas na araw. Subalit hindi naglaro si NBA guard Jordan Clarkson laban sa Mexico na natalo lamang ng 7 puntos, 77-84. Masaya naman si head coach Chot Reyes at nakumpleto na ang kanyang players sa mga tune-up games. Kasama sina Clarkson, Kai Soto at Scottie Thompson sa unang pagkakataon, sinabi ni Coach Reyes na malaking tulong ang tune-up games para makabuo sila ng plano laban sa Dominican Republic. Sa katunayan, anya, ay nagtungo pa si Gilas assistant coach Tim Cone sa Granada, Spain upang ma-scout ang laro ng Dominican Republic sa tune-up games nito. Naitala ng Dominican Republic ang 94-88 panalo laban sa Canada bago lumasap ng 77-86 kabiguan sa Spain. Bit-bit ni Cone ang video ng mga laro ng Dominican Republic na papanoorin ng buong Gilas Pilipinas. Samantala, inamin naman ni Dominican Republic coach Nestor Garcia na hindi nila minamaliit ang Gilas Pilipinas lalo na't nandyan si Utah Jazz player Jordan Clarkson. Nangunguna para sa Dominican Republic si Karl Anthony Towns, isang big man na naglalaro din sa NBA sa koponan ng Minnesota Timberwolves. Ayon sa FIBA World Rankings, 23rd rank ang Dominican Republic habang rank 20th ang Gilas Pilipinas. Bukod sa Dominican Republic, kakalabanin din ng Gilas ang 28th rank na Angola at 8th rank na Italy. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sasabak sa elimination round ang Southeast Asian Games gold medalist na si Ernest John Obiena sa 2023 World Athletics Championships na gaganapin sa Budapest, Hungary. 35 pole vaulters mula sa iba't ibang bansa ang sasalang sa torneo na gaganapin sa National Athletic Center. Lahat ng magkwakwalipika ay makikipagtuos sa Agosto 27 para sa top 3 spot. Hangad naman ni Obiena na malampasan ang kanyang bronze medal podium finish noong nakarang edisyon na ginanap sa Eugene, Oregon. Subalit matindi ang mga kalaban ni Obiena dahil kasama din sa kompetisyon si reigning Olympic at World Champion, World number 1 Armand Duplantis ng Sweden, pati na rin ang number 3 pole vaulter ng Amerika na si Christopher Nielsen. Desididong makabawi si Nielsen ngayong World Championships dahil nadagit ni Obiena ang number 2 spot pagkatapos ang kanyang impresibong performance sa mga nagdaang kompetisyon kasama na ang 32nd Southeast Asian Games sa Cambodia at sa Virgin Jump Challenge sa Norway kung saan niya nalundag ang 6 meters. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinayang ng Choco Mucho Flying Titans ang kanilang 2 set na abante laban sa Vietnam Team 2 at nagtamo ng 5 set na pagkatalo sa VTV Cup 2023. Mukhang kontrolado na ng Flying Titans ang laro kung saang nakuha nila ang unang 2 sets at umabante sa 19-13 sa ikatlong set, subalit naubusan sila ng lakas at bumalikwas na ang second team ng host Vietnam 25-20, 28-26, 21-25, 20-25 at 9-15. Dahil sa talo, nalaglag sa 2-2 record ang Choco Mucho habang wala pa ring talo sa loob ng 4 na salang ang Vietnam 2 para angkinin ang liderato ng liga. Kasalukuyang nasa 3rd spot ang Flying Titans habang ang host na Vietnam Team 1 at 2 ay parehong nasa tuktok ng standings, tangan ang imakuladang 4-0 baraha. Susunod na mga kalaban ng Choco Mucho ang Suwon City ng South Korea sa Miyerkules. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo.
Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.